Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Camille Artes. At mula naman di umano ito sa livestream ng isang Chinese ghost hunter na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon sa kanya ay habang pinagtatawa ng di umano ng ghost hunter na ito, ang litrato ng isang matanda sa kanyang puntod ay merong nangyari na talaga namang nakapangingilabot. 全场有咱们蓝哥消费啊，赶紧敲出，看了吗，老铁？没问题啊，有江西的老铁啊，到时候一起去蓝哥那吃啊，又带你去摸摸场。没，我跟方兰大哥没见过面，跟方兰大哥没见过面，知道吧？是喜欢带我去摸摸场的是谁？喜欢带我去摸摸场的是直播间里边的谢先生，知道吧？他俩口子带我去摸摸场，还不是说谢先生一个人带我去摸摸场，是他俩口子一起去。欢迎和尚，我都玩不开。好嘞，冷血无情。好嘞，欢迎木木还有圈啊。幸福在，对他两口子带我去。哎呦我的妈，我都不好意思，你知道吧？欢迎宝宝，欢迎我的顺顺老哥，出来来，大不了少上10个跑车，那不行，弗兰大哥，那不行，兰哥嘞，那不能把我的去掉，那全场成蔡公子买单了，那不是兰哥买单了，从蔡公子买单了。丫头是不是也？丫头也带狗队，谁他妈拽我的？这个，我操你妈了个逼！谁你妈拽我的？我操你奶奶！妈吓死我了！我是，哎呦我操你妈！哎呦我操！我是奶奶！ Mula sa bidyong ito, habang patawa-tawa pa ang ghost hunter na ito, naramdaman niya na may humawak sa kanyang paanan at nakita niya mula rito ang isang maputlang kamay na nakahawak sa kanyang paa. Sinubukan niya pang balikan ang lugar at dito ay nakita niya ang isang matandang babae na kamukha ng nasa larawan na pinagtatawanan niya kanina. Ayon pa sa ating sender ay agad di umanong tinapos ng ghost hunter na ito ang kanyang livestream matapos ang pangyayaring ito. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan niya sa bidyong ito? Tinuruan nga kaya siya ng leksyon ng isang multo? Kayo na ang bakalang umusga. Ang bidyong ito ay mula naman sa isang lalaking TikTok user na nagngangalang Japri na nagtatrabaho bilang driver ng isang ambulansya. At kuha ang bidyong ito isang gabi matapos di umano silang mapalabas ng ambulansya dahil sa takot matapos nilang makakita ng isang muka mula sa salamin ng kanilang sasakyan. First of all, I've been an EMT just for a little bit and like I ain't never experienced nothing like this. So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. Yeah, as soon as possible. Oh, shit. Thank you. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like it just, oh shit. Like it just flew open like. Nah, what the Can y'all see it? Nah, hell no. That, nah. Habang sinusubukan ni Japri na kuhanin ang susi ng sasakyan, ay nakarinig di umano siya ng tunog sa likuran nito at dahil dito siya ay napatakbo. Matapos nito habang sinusubukan naman ni Japri na kuhanan ng sasakyan mula sa malayo,
ay makikita mula sa likuran ng sasakyan ang ilang ulit na pagdaan ng tila isang anino. Ayon kay Jeffrey ay ito pa lang ang unang beses na nakaranas siya ng ganito at hindi niya maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari nung gabing ito. Pero nanindigan siya na ito ay totoo at hindi gawa-gawa lang. Pero posible nga kaya na isang multo ang nagparamdam at nagpakita kina Jeffrey nung gabing ito. Kayo na ang bakalang umusga. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling bumalik sa abandonadong mansyon na kung saan ay nakuhanan niya ang di man ay isang batang multo. Sinubukan ngang muling mag-imbestiga ni Franco para mangalap ng mas marami pang patunay na ang mansyon na ito ay totoong haunted. So I've made it to the mansion. Hopefully they have the back doors open this time so I could be able to go in. I just heard a noise, like a squeaking sound. God, this place is creepy. Now I feel like I'm being watched every time I come through this area. I just got movement. I just see movement right through the windows. I don't know if you guys saw that. Let me see if I turn off my IR. This is where I seen looked like a shadow or something. There it is. I'm trying to find my flashlight. I am not going in there without one. All my corners. This is where I seen it through the window, right here. Oh, what the hell is this? They changed this place up big time. Habang nasa labas pa lang si Franco ng abandonadong mansyon, ay nakuhanan na ng kanyang kamera mula sa bahaging ito ang tila isang tao na nakasilip sa kanya mula sa bintana na agad ding nagtago. Bukod pa dyan ay nakita rin ni Franco mula sa bintanang ito na may isang itim na figura ng tao na kumilos sa loob ng mansyon. Sa pagpasok pa lang ni Franco sa loob ng mansyon ay wala naman siyang nakitang tao na naroon. Pero napansin niya na marami ang nagbago sa loob nito at meron na ring mga bagong gamit dito na senyales na malapit na itong maokupahan ulit. The door is closed. What is this? There's tables in here now. Listen. I just heard a scream outside. I think it was outside. Look at this. Oh wow, I just got a cold breeze. A random cold gust just hit me. And that could just be the windows open, I'm just saying. I felt something. Hold on, I'm gonna show my flashlight just to see this. Circled around this place. I think that's new too, the trash can. I don't remember seeing that. Listen.
this door. I don't want to get any outside noises. Listen. Oh, shit. Habang patuloy na naglilibot si Franco sa loob ng mansyon, ay nagumpisa na siyang makarinig ng mga boses ng isang bata na kumakanta. Sinubukan sundan at hanapin ni Franco ang pinagmumula ng mga boses na ito, pero wala naman siyang nakikitang bata na naroon. If you look up there, it looks like a little trap door or something. Oh, shit. Somebody's knocking. Oh shit, I got goosebumps right now. Listen. Somebody's knocking on a door. Or on something, I don't know. What the fuck? I'm gonna make it wide angle. Hold on. There we go. Holy shit. Something just opened this door. I'm gonna zoom back in. There we go. Give me a break. Wait a second. I just got a shadow. I don't know if it was one of the guys passing through the window. I'm going to use my phone. And you guys tell me if you see anyone. Anybody out there? Turn it the other way around. I literally saw something pass right over here. See? Nakarinig si Franco ng mga pagkatok mula sa pasilyo at sinubukan niyang sundan ang pinagmumula ng mga pagkatok na ito. Dito ay muli niyang narinig ang boses ng isang bata at nakita niyang bumukas ang pintuan ng kwarto. Pero nang pasukin na ni Franco ang kwarto, wala naman siyang nakitang tao na naroon. Pero sa kanyang patuloy na paglilibot sa loob ng mansyong ito, nakita niya mula sa sinag ng liwanag na ito ang pagdaan ng isang anino. Inilusot pa ni Franco ang kanyang cellphone sa bintana para kuhanan kung may tao man na dumaan sa labas ng mansyon. Pero wala namang tao na naroon. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong mansyong ito. Mga multo nga kaya ang nakuhanan ni Franco sa bidyong ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala at kuha naman di mo na ito ng isang lalaki matapos niyang makarinig ng mga sigaw at pag-iyak sa loob ng isang simbahan. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti.
Nope. Maririnig mula sa bidyong ito ang mga boses ng tila mga taong sumisigaw at tumaangil at sinubukang hanapin ng lalaki kung saan nagmumula ang mga boses na ito. Pero wala naman siyang nakikitang tao na naroon sa loob ng simbahan. Nope. Ayon pa sa ating sender, ginagamit di umano ang simbahang ito noon sa pagsasagawa ng eksorsismo sa mga taong sinaniban. Kaya naman posible di umano na ang mga boses na maririnig sa bidyong ito ay isang demonyo na ginagaya ang boses ng mga taong dumaan sa eksorsismo. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumanggi magpakilala. At mula naman di umano ito sa livestream ng isang Chinese ghost hunter na nagngangalang Mr. Hesi. Sa bidyong ito, si Mr. Hesi ay bumisita sa isang abandonadong hotel sa China na kung saan ay sinasabing nagmumulto ang isang babae na nagpakamatay sa loob ng hotel na ito. Ayon sa mga kwento ay pinapatira noon ng babae ang kanyang nobyo sa kanyang kwarto sa hotel matapos itong mawala ng trabaho. Pero isang araw, sa pag-uwi ng babaeng ito mula sa kanyang trabaho, ay nadatnan niya ang kanyang nobyo na may kasamang ibang babae sa loob mismo ng kanyang kwarto. Dahil sa galit ay pinalayas ng babae ang kanyang nobyo at nakipaghiwalay dito. Pero dito na di umano nagumpisang bumagsak ang kalusugan ng babae hanggang sa unti-unti na siyang mawala sa kanyang katinuan at kalaunan ay kinitil nito ang kanyang sariling buhay. Ayon pa sa mga kwento-kwento ay magpasa hanggang ngayon ay maririnig mo pa rin ang boses ng babaeng ito na umiiyak sa loob ng abandonadong hotel. At may ilan pa nga na nagsasabi na nakikita di umano nila ang aparisyon ng babaeng ito. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni Mr. Hesi ng live para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Tingnan.我操！听着。我操！啊！我操！大妹子，别伤心啊，有哥呢。啥事不行你跟哥说，行不行？哥他妈也是个好男人，是不是？大妹子，胡鸡毛啊！世界上男人多了透了，啊，逼逼叨叨我哥，还有飞龙在天我哥，还有我肯德基我大哥，这直播间的好男人多透了。老妹儿啊，出来来，有啥可伤心的？好男人多了，啊，比如说我是不是？啥活不会呀？会冰会火会输了会鼓啊，样样精通，是。为这个鸡巴男人，我跟你说，活着你都伤心都没意思，伤心。哎呦我操你妈！哎呦我操你妈！给他蹲着呢，兄弟们！哎呦我操你妈！给他蹲着呢！就这面，就这面，老铁们，就这面。我操，看错了咋的？ Nag-umpisang makarinig si Mr. Hesi ng mga boses ng isang babae na umiiyak. At habang siya ay nasa loob ng isang kwarto, ay nakita niya mula sa tabi ng cabinet na ito ang tila isang babae na nakaupo at may pulang kasuotan. Naglakas loob na bumalik si Mr. Hesi kung saan niya nakita ang mistulang isang babaeng nakaupo, pero wala naman siyang nakitang kahit na sino. At dahil dito inisip niya na baka guni-guni niya lang ito at nagpatuloy lang siya sa kanyang investigasyon. 兴许是看错了，老铁们。
哦，兴许是看错了，兄弟们。我操他妈幻觉！哦，产生幻觉了，家人们。哎呦我操啊！给我他妈下一桌子，老铁们。啊，给我他妈下一桌子，兄弟们。哎，听着，感谢支持，谢谢谁呀？哎呦我的妈呀，过年了咋的呀？啊，感谢我可啊！听着没？听着没，兄弟们？哎呦我操！在哪儿哭的呀？在哪儿哭的呀？我操你妈的！操你妈！哎呦我操你妈！哎呦我操，兄弟们，看着没，兄弟们？ Habang nasa loob pa rin si Mr. Hesse ng kwartong ito, nakita niya mula sa pasilyong ito ang pagdaan ng babaeng nakapula na nakita niya kanina. Agad-agad naman na sumunod si Mr. Hesse kung saan nagtungo ang babae. Pero nang makarating na siya sa pasilyo, ay wala na ang babae ron. 欢迎我直播间所有的哥哥姐姐们啊！感谢我萱姐。应该就是这房间，老铁们啊。 啊，害怕吗，家人们？害怕吗？和他聊聊，美女啊，连着后面有东西，我操！我操你妈！ 哎呦我操你妈！你是在告诉我什么吗？Nakarinig si Mr. Hesse ng mga tunog mula sa loob ng isang banyo at binuksan niya ito. Dito ay maririnig na nagpapatay bukas ang shower o gripo at makikita din na nagpapatay sindi ang ilaw na ito. Maya-maya pa ay makikitang unti-unting nagbukas ang kortina at nang sinubukan itong lapitan ni Mr. Hesse ay nakita niya ang tila mga dugo sa bathtub na ito at buhok ng tila isang tao.
见了，不见了，兄弟们，没了！操他妈！刚才跟我跑出来了，兄弟们。你是有什么事要找我吗？有事你就说。啊，有事你就说。兄弟们，我也不知道什么意思。你是有什么事要找我吗？是让你别动啊！啊！Nang muling bumalik si Mr. Hesse sa banyo, nakita niya na nakasindi na ang mga kandila sa lamesang ito at muling sumara ang kurtina. Winasak ni Mr. Hesse ang mga nakalagay sa lamesa at wala na sa bathtub ang buhok na nakita ni Mr. Hesse kanina. Maya-maya pa ay muling nagpakita sa kanyang harapan ng babae na nung sinubukan niyang lapitan ay bigla na lang naglaho. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha na ni Mr. Hesse sa kanyang live ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong hotel na ito sa China. Ang babaeng nagpatiwakal nga kaya sa hotel na ito ang ilang ulit na nagpakita kay Mr. Hesse. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Archie Concepcion Rodama. At kuha naman di umano ito ng kanyang kaibigan na minsang nakitulog sa bahay ng isa pa nilang kabarkada. At sa bidyong ito habang siya ay nag-iisa di umano sa loob ng bahay ay merong nangyari na makapanindig balahibo. Kumakatok na yun. Ano ba yun? Ano naman? Maraming tao sa pinto. Ano ba? Ano naman? Ano yun? Ala. Ano yun? Yung bulto. Maririnig sa bidyong ito ang di umano yung mga pagkatok sa pintuan. Yun ay kahit wala namang tao na naroon sa labas. Pero sa kanyang muling pagpasok sa loob ng kwarto, nakita niyo mula sa bintanang ito ang tila isang bata na animoy pinagmamasdan din siya. Matapos itong makita ng lalaki ay agad siyang tumakbo palabas ng bahay at hindi na muli pang nilingon ng bintana. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan niya sa bidyong ito? Posible nga kaya na isa itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat!
Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.